Sabi nila komunista raw kayo. Wala akong pakailan. Simple lang ang gagawin mo. Tawag nila sa akin. Basta't ang alam ko, Papatayin mo siya. kalabang ko ay tunay na katarungan, tunay na kapayapaan. At tunay na pagkakaisa-isa. Edmundo, Samantala, isang lalaki naman ang bugat pinahirapan bago binaril at sinunod. ayos na ba lahat? Well, everything is set. Everything is going smoothly as planned. Ayon sa mga residente na Okay, I'll go ahead. bago nakita ang bangka, Bye. nakarinig sila ng tila nagmamakaawa. Ayan. Inay. Mabuti nakarating kay kagad. Sinundo ako nila eh. Inay. Tama na, Inay. Tama na. Andyan ang ibang damit mo, anak. Alam mo, nang sabihin nila sa akin na nakalabas ka na, ninervous ako, baka ako tumakas ka na naman. Totoo ba, anak, na kalaya ka na? Oo, Nay. May release papers na ako. Eh, bakit hindi ka sa atin umuwi? Wala kaming kasama ng mga kapatid mo rin eh. At saka nasasabik na rin sila sa'yo. Meron lang akong trabahong kailangan tapusin. Ito, pangbilhin nyo ng makina. Di ba nung araw nyo pang gusto magkaroon ng negosyong pananahe? Ang matira ho dyan, panggastos nyo kay B-Boy. Sabihin sa kanya, mag-aral siya muli. Saan galing ang perang to, anak? Ano ba talaga nangyayari? Nay, mga naipong kayan sa mga trabahong ginawa ko sa loob. Napakalaki ng perang ito. Naku, baka mamaya kung ano na Hindi na naman... kayo nasanay sa akin. Basta't katarantaduhan ang gagawin mo, eh talagang hindi ako masasanay. Gaya ng mga taong sumundo sa akin, mukhang hindi sila gagawa ng mabuti. Mag-iingat ka, anak. Nay, uwi na nga kayo. Kung ano-ano ang iniisip ninyo eh. Trabaho lang to. Sige na. Tapusin mo na kung ano man yung trabahong yan. At pagkatapos, umuwi ka na sa atin. At nang magkasama-sama na tayo. Opo, Inay. Mahal ko kayo, Inay. Kung ba ibabalik ko lang ang pagiging bata mo, na bawat sabihin ko ay sinusunod mo agad. Nagsisentimento ka na naman. Ang hinihingi ko sa inyo ay ang inyong suporta. Hindi ng pera, kundi ng pangunawa, ng katapatan, ng dedikasyon. Ang ating bansa ngayon ay nilalamon ng mga taong katulad ni Tuazon. Mga taong kalaban ng demokrasya. Mga taong nakikipag-ugnayan sa mga komunista. Ang gusto natin ay isang bansang pantay-pantay ang lahat ng tao. Magaganda, malilinis, masasaya. Walang inaapi at walang nang-aapi. Makatao. Tulungan ninyo ang asawa ko. Kay Guatlo po tayo. Kamusta? Ay, kamusta ho? Hello? Salamat. Sige ho. Kay Guatlo po tayo. Oo, Guatlo tayo. Kamusta ho? Hi. Ayun na yung mayor! Aasahan namin kayo. Salamat, Mrs. Hi. Pagsulat sa balota, huwag kang limutan, Guatlo. Guatlo. Uy. Ulit ko, boy. Ulit ko. Kunan mo kami. Kunan mo kami. Ano ang nalalaman ng isang mangmang na katulad ni Tuaso? Iboboto ba niyo siya para maging kinatawan ng ating probinsya? Ano ang gagawin niya sa Kongreso?
ang magtanim ng palay? Ang kailangan ninyo ay isang taong nakakaintindi. Hindi lamang kung ano ang inyong mga problema, kundi kung paano ito dadalhin sa Kongreso upang mabigyan agad ng aksyon. Ang sabi po nila, hindi daw po ako marunong sa politika dahil isa lamang akong hamak na magsasaka. Isang hamak na magsasakang kagaya ninyo. Opo, inaamin ko pong hindi ako politiko. Hindi ako marunong mangurakot ng pera ng gobyerno. Hindi ako nagdadala ng maraming bodyguards at mga baril. Hindi ako marunong mambola, lalong-lalo nang hindi ako sinungaling. Ang pag-ibig ko'y hindi kukupas, tulad din ng umagang may pag-asang ang ating buhay maikling aking hirang, kung kaya't kailangan ng pagsuyong wagas kailanman. Sa iyo'y asahan, ikaw lamang ang aking iibigin, Isa pa? Alam ko po kung ano ang inyong mga nararamdaman, kung ano ang inyong mga paghihirap. Dahil galing ako sa inyo, ako ay kauri nyo. Kung ano po ang kinakain nyo, yun din ang kinakain ko. Kung saan kayo nakatira, doon din ako nakatira. Isa ako sa inyo! May mga kandidato dyan, mga kababayan ko, na hindi nakapupunta sa lugar ninyo nang walang kasamang mga bodyguards. Bakit? Natatakot pa sila sa inyo? Paano silang makapaglilingkod sa inyo kung sila'y takot sa mga mamamayan? Ako, mga kababayan ko, wala akong private army. Wala akong mga armas. Wala akong mga bodyguards sapagkat naniniwala ako sa kapayapaan! At kailanman, ang inyong abang lingkod ay hindi maniniwala sa paggamit ng dahas! At ang pangulo nating kandidato sa gabing ito, mga kababayan ko, ay si Binibining Aimee Trinidad. Yan po, mga kababayan, ang nagagandahan nating kandidata ngayong gabi para sa pagka-Binibining Barangay San Jose. Sino kaya sa kanilang tatanghaling Binibining Barangay San Jose? Sa ilang sandali malalaman na natin. Pero bago yan, mga kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo ang bumubuo sa Board of Judges ngayong gabi. Mula sa aking kanan, Attorney Rene San Jose. Si Mrs. Esther Yap, ang presidente ho ng Women's Civic Organization ng Barangay San Jose. Ang susunod ho ay ang chairman ng Board of Judges ngayong gabi, kagalang-galang na kandidato ng Partido Bisig ng Bayan para congressman, ang ating minamahal na si Attorney Ricardo Tuazon. Lumabas tayo, matagal tayo. Layas mo tayo.
Kasalukuyang pinakikilala si Attorney Tuason bilang chairman ng isang beauty contest sa barangay San Jose, Concepcion, Rizal nang siya ay biglang barilin ng isang di pa nakikilalang salarin. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ng polisiya ang dahilan ng pagpaslang kay Attorney Tuason. Ayon sa mga investigador, maaaring isang political killing ang nangyari at maaari rin namang gawa ng isang rightist. Papatayin mo lang siya, nakawala pa. Anong ginagawa ng baril mo? Anong ginagawa ng utak mo? Eh kung mahuli yun ng mga pulis, kailangang mapatay mo siya ngayon din. Kapag nasundan siya rito ng mga tauhan ni Mayor, papapahamak tayo lahat! Hindi ka na ba nagsawa ng pag-aakyat ng iskandalo sa bahay na ito? Wala na ako kasing ibang mapupuntahan si Levita eh. Kaya dito mo dinala. Ate, galing munti yan. Kapapatay lang ng tao. Gigi, dinouble cross siya. Wala akong pakialam kung dinouble cross siya. Wala akong pakialam kung may kasalanan siya o wala. Sigurado nga yung pinaghahanap na yan ng mga tao. Eh kung di tumatuntun yan. Tayong namimiligo sa ginagawa mo, anak. Ang dami-dami na natin problema. Maawa ka naman sa atin. Hayaan niyo, Inay. Bukas na bukas, ihanap ko ng malilipatan si Levy. Eh bakit ipagpapabukas mo pa? Eh di ngayon na. I'm sorry. Naintindihan ko sila. Bukas na bukas, aalis ako. Pupunta ako sa probinsya. Makikipagtuos ako kay Edmundo. Niloko niya ako. Pabayaan mo na siya sa akin. Sa akin siya may utang. Matagal niya na ako niloloko. Pero ang tanga-tanga ko, patuloy ako nagpaggamit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sanay ako lumaban sa mga hudas. Ilang taon ko siyang pinagtiisan. Gabi-gabi umaate ako para sa kanya sa kama. Ikaw, Levy, magmula na maghiwalay tayo. Nagkaroon ka naman ng iba. Ibang minahal. Ibang babae. Oo. Marami. Pero wala akong minahal. Maski isa. Rachel? Inay? Inay? May naghahanap sa'yo. Jonathan? Maiwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo rito?
Nagpumilit akong papasokin ng nanay mo. Sabi ko sa kanya, mapagkakatiwalaan niyo naman ako eh. Pumunta nga pala ako sa dati mong tinitirhan. Sabi nila, wala ka na raw doon. Jonathan, si Levi. Kaibigan ko siya. Jonathan, may problema kami. Baka madamay ka pa. Gusto ko makatulong. Nay, may mga lalaki sa baba, may mga dalang baril. Maraming salamat, Jonathan. Rachel, Pero hindi na namin- may mga tao sa baba, may baril. Si Falcon. Dito kayo dumaan. Dito. Sama ako! Huwag ka nang sumama, Jonathan. Maiwan ka na. Hindi, tutulong ako. Dali! Bakit? Ano kailangan nyo? Teka lang. Teka! Boy! Ano ba kailangan? Dito! Dito nagdaan! Boy! Sabi mo kay Albert, salubong sa kanto! Dali! Dito. Jonathan, doon kayo! Ayoko! 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 Ayoko, Levi! Ayoko! Doon! Jonathan, dali! Levi, mag-isip ka! Levi! Dito. Wala! Dali! Kunin ito! May mga dumadating na! Gilbert! Patay! Dali! Kunin nyo! Dali! Levi. 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 Pumalpak ka na naman? Bakit mo pinabayaan si Rachel? Isa lang puta, hindi mo pa mapatay? Asan bang bayag mo? Uli-uli, huwag niyo ako sasampalin. Maski magulang ko, hindi ko pinayagang gawin yan. Kung sa akala niyo wala na akong silbi, ipapatay mo na lang ako. Pero huwag na huwag mo ako sasaktan. Kung ayaw mo masaktan, pagbutihan mong trabaho mo. Rowena, kami usap ni Falcon. Mag-usap kayong mabuti at nauubusan na ako ng pasensya sa inyo. Itigil mo yung bunganga mo, ha? Baka ikaw naman sa palingko. Ako ang nagutos kay Falcon na huwag gagalawin si Rachel. Ano? Naloloko ka na ba? Naloloko na ba kayo? Nakita niya yung pagpatay kay Levi, pati yung Jonathan na yun. Paano kung magpunta siya sa kampo ni Tuazon at magsumbong? Anong gagawin mo? Ha? Naisip mo na ba yun? Naisip niyo na ba yun? Ha? Mga inutil! Sige, Falcon. Hanapin niyo si Rachel. Opo, Mayor.
Itong teenager ko lang ang dahilan kaya ako pabalik-balik dito sa Pilipinas. Otherwise, I'll just stay in Japan for good. Hindi ko matagalan ng gulo dito sa Pilipinas. Ha? Oo nga, at tama naman yung sinabi mo. Paano naman yung anak nga eh. Sandali lang excuse me Dad. Okay dyan, baka kulang pa yung ininom nyo. Oo, nag-enjoy kami dito. Kuha na lang kayo. Kuha na kami, sige. Thank you. Dad, I have to Saan ka na go. pupunta? Marami pa tayong bisita dito. Yan, papakilala mo na kita. Si Mrs. Pineda, anak ko, si Eric. Hi. Si Bong. Pare, Do you remember? Bong! Oh. Si Hello. Ben. Hi. Excuse me Sandali lang O, ba't ka ba nagmamadali? Dad, pupunta ako sila RJ sa basement. O, sige, bilisan mo pero bumalik ka kagad. Okay na kayo rito. Walang papasok rito. Eric, di ba kami pwede umakyat? Mukhang enjoy ang party sa taas eh. Maawa ka naman sa amin. Batong-bato na kami rito eh. Sorry, pero hindi kayo pwede magtagal dito eh. Ano ba ang balak niyong gawin? Wala ka bang alam na pwede namin mapagtaguan muna, pansamantala? Mas kinabayaran namin sila. Cho, di ba yung pinsan mo may resort sa Batangas? Baka pwede sila Jonathan doon. Pare, hindi ko naman pwede ipahamak ang mga pinsang ko eh. Ano na lang sasabihin nila sa akin yan? Eh, hindi naman natin sila ipapahamak eh. Oh, kailangan tulungan natin sila. Pare, kung tulong lang, okay. Pero ibang usapan na to, patayan na to eh. This is more than we can handle. Jonathan, pare, kaibigan ka namin. Pero, delikado na tong ginagawa mo eh. May pinsan akong may bahay sa Antipolo. Bihira silang tumira doon. Pwede ko kayong dalhin doon kung gusto nyo. May imbestigahan pa natin kung talagang hinahanap kayo ng mga tauhan ni Mayor. Oh, ganito gagawin natin. Dito ka muna ha, pasensya ka na masikip tong kwarto ko eh. Pero okay na. Hindi, okay nga eh. Salamat ha. Okay lang. Paano? Alis na kami. Pinsan, ikaw nang bahala sa kanila. O sige, akong bahala. Salamat, Dodo ah. Wala yun. Eric, RJ. Pare. Oh, it's nothing. Dito muna kayo. Huwag kayong mag-aalala dyan sa pinsan pare, okay lang, Mukhang mainin pero matapang din yun. Di kayo pababayaan kung sakali. Salamat, pare, ha. Oh, ito. Tago mo. Pare! Sige, kailangan mo yan eh. Kung kailangan pa, alam mo na kung saan ako kukontakin. Hayaan mo, yung kaso mo, kukonsulta ko yun sa daddy. Talakasan lang yan eh. Malay mo, may kakilalang daddy sa military. Paki-contact mo na rin si Inay, ha? Baka kasi nag-aalala na yun, eh. Sige. Pakisabi. Pare, okay bahala ako. ka na dyan, ha. Sige, pare. May ilang mga blind items na lumalabas sa mga column. Pinagsususpetsahan ka sa pagkamatay ni Tuason. Oh, horseshit. Mga righties ang tumira sa kanya. Masyado na kasi siya kumakampi sa mga rebelde. Obvious na obvious yan. Alam ng lahat na komunista si Morales. It's all over the papers. Everybody's talking about it. Daddy, we're going na. Daddy, dapat ng ticket namin sa World on Ice. Oo, kailangan na namin. Okay. Angie, Sir? could you please attend to them? And please contact Mr. Duran. Angie, gawin mo na 5 Seriously, Senator. Nagre-reklamo na ang pinagkukunan natin ng fundings ng campaign mo. They don't want scandals. We have to find ways of cleaning up the whole thing. Ang kinakailangang ma-emphasize natin ngayon ay ang clean, wholesome family image mo. Lalo na ngayong mas malakas ang ipinalit kay Tuason na kalaban mo. Dehado tayo kay Morales. Ano ginagawa ng mga PR people mo? Kung manalo si Tuazon, saka lang natin siya ipapapatay para automatically ikaw ang pumalit. Sa nangyaring pagkamatay niya, nakuha ng partido niya ang simpatya ng publiko. Namamayagpag ang punyetang si Morales. Yan si Morales. Marami rin kademonyo ang ginagawa. Kagaya ko. Hindi gaya ni Tuason. Aminin ko, talagang malinis. Madali kong matatalo yon. Kung demonyo siya, lumalabas sa publikong mas demonyo ka, siya pa rin ang iboboto. Ano bang sabi ni Falcon? Nakita na ba si Rachel? Ang mga tauhan mo, puro lampa. Ako na lang gagawa ng paraan. Huwag ka na nga makialam. Kailangan kong makialam para matapos na itong lahat. Kakausapin ko si Falcon. May ipagagawa ako sa kanya.
Hindi ba delikado itong ginagawa natin? Bakit tayo nag-iispiya sa mayor? Para malaman natin kung totoo talaga yung hinanap nila sila Rachel at Jonathan. Enjoy naman, di ba? Para tayong mga spies, pare. Anong enjoy? Delikado ka mo. Eh kung makita tayo ng goose ng mayor, di pati tayo nadamay. RJ, anduwag mo talaga. Pero protektahan ko lang sarili ko. Eh si Jonathan naman kasi, mamimili lang ng babae na in love. Ayan, kirida na isang mayor, may sutukil pa. Kaibigan natin siya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kinakailangan makita natin siya. Kung kinakailangang... Tara, teka. May susunod yata sa atin, ah. Uy! Pare, ano to? Ano to? Bakit, pare? Oh, boss. Ano violation namin? Baba! Oh, boss. Wala na naman ginagawa. Pasok! Sige. Pare, ikaw ba si Eric? Oo. Bakit? Bumaba ka muna. Ano ba? Pare, bitiwan mo Sino siya. ka ba? Bitiwan mo siya. Bitawan Hindi mo naman ako. sumama eh. Sino ka ba? Wala ka nang pakialam doon. Tigas ka, ha? Ha? Lumabas ka nga dyan. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Sabi! Wag! Siguro ikaw ang dapat namin tanungin. Nasaan sila? Sino sila? Wala man talaga ako alam dyan eh. Wala kang alam, ha? Richard. Sagutin mo ako ng mahusay. At hindi ko na kayo istorbohin. Ulitin ko. Saan nagpunta si Rachel? Sinabi ko naman eh. Talagang di ko naman talaga alam eh. Maawa kayo sa akin. Pakawalan niyo na ako. Kaibigan lang namin si Jonathan eh. Di naman namin kakilala yung babaeng yun. Maawa kayo sa akin. Eric, Dodo! Tulungan niyo ako! Hindi mo talaga alam? Opo. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi ko talaga alam. Umalis na po sila eh. Tapos, maawa ko sa akin. Maawa ko kayo sa akin. Maawa ko. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo. Maawa ko kayo sa akin. Maniwala ko. Eric, no! Ate! Sige. RJ. Eric. RJ. Dali niyo ako sa ospital. RJ. Ayoko mamatay. Ayoko pa... RJ. Eric. RJ. Sige. Tama na yan. Huwag ka matakot sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Sabihin lang nyo kay Rachel na tawagan ako sa numero nito sa loob ng 24 oras kung gusto pa niya makita ang buhay ang kanyang magulang. Okay? Kunin mo. Sige na. Kami na ang bahala rito. Tayo. Tayo na! Ba't na? Siguradong imbestigahan kami ng mga pulis. Dahil kasama kami na mapatay si RJ. Kapag sinabi naman namin ang totoo,
Baka kami naman yung papatay. Hindi kayo dapat madamay dito eh. Patawarin niyo ako. Rachel, kailangan tawagan mo doon sila agad. Kamusta, Rachel? Kanina pa namin hinihintay ang tawag mo. Putang ina mo, Falcon. Anong ginawa mo kila Itay? Ikaw naman, Rachel, oh. Nagagalit ka agad eh. Inimbita lang namin sila dito para magkausap-usap tayo. Ikaw na nga lang iniintay namin eh. O ano, makakarating ka ba? Maawa ka sa kanila, Falcon. Wala silang kasalanan. Rachel, pinalabas mo naman ako masama niyan eh. Wala naman akong binabalak na gawin ng masama sa mga magulang mo. Gusto ka lang namin makausap. O paano? Makakarating ka ba? Pakawalan mo na sila, Falcon. Kakausapin ko si Edmundo, makikiusap ako sa kanya. Alam ko, mahal niya pa rin ako. Pumunta ka lang dito. Dito lang tayo mag-usap. Gusto kong makausap ang inay. Para mo ng awa, Falcon. Yun lang pala eh. Psst. Bilisan mo. Hello? Rachel, anak. Inay, sinaktan ba nila kayo? Inay, patawarin niyo ako. Sabihin niyo sa Itay na patawarin niya ako. Anak, ihintayin ka namin. Mag-iingat ka, ha? Oo, Inay. Huwag ho kayo mag-alala, gagawa ho ko ng paraan. Sina Gigi ho nasaan? Nasa probinsya, buti na lang wala sila sa bahay. Sige ho, Inay. Gagawa ho ko ng paraan. Kakausapin ko si Edmundo para pakawalan na kayo. Tama na, tama na. Nay? O ano, Rachel? Maliwanag ba? Ha? Huwag ka masyado magtatagalat ba? Masyado ako nagiging mainipin itong mga araw na to eh. Magsumbong na lang kaya tayo sa pulis. Baka mapahamak sila Itay eh. Eh kung magsumbong kaya tayo sa kampo nila Morales, sigurado po protektahan nila tayo dahil kalaban nila si Mayor Guatlo, di ba? Pare-pareho lang sila. Ang iisipin lang nila ang sarili nilang interes. Gagamitin nila tayo. Pero pag nagkagipitan na, hindi pa babayaan din nila tayo. Alam ko na. O Rachel, kumusta ka na? Utang ina mo, Edmundo. Kung merong mga taong hindi dapat manatili dito sa mundo ay mga taong katulad mo. Kapag may nangyari sa Rachel, makikita sandali. mo, hindi lang... Doon ka muna. Rachel, wala naman akong masamang intensyon. Kaya ako pinakuha mga magulang mo para masigurado kong kokontakin mo ako. Lumalayo ka na kasi sa akin eh. Gusto lang naman kitang makita uli. Alam mong mahal na mahal kita, Rachel. Kilala ko rin po ang mga tauhan ni Mayor Edmundo Guatlo. Sila ang pumatay sa aking kasintahang si Levy. Pero ang utos ay nanggaling kay Mayor Guatlo. Siya rin po ang nag-utos kay Levy na patayin ang kanyang kalaban na si Mr. Tuazon. Ipinakidnap niya ako sa kanyang mga tauhan at dinala sa kanyang resort. Doon po ay ginahasa ako ng Mayor. Inalok niya ako ng bahay at sustento para sa aking mga magulang. At binantaan niyang kapag hindi ako sumunod ay pasisira niya ang aking muka. Wala akong magawa. Tumigil ako sa pag-aartista at ako'y naging kanyang kirida. Magpapagawa ako ng maraming kopya. Ikakalat ko sa lahat ng dyaryo at TV stations. Rachel, sandali. Bakit hindi natin pag-usapan ito? Ibibigay ko sa iyo yung tape. Pakawalan mo muna ang mga magulang ko. Sabihin mo sa akin kung saan tayo magkikita. Okay, Rachel. Nanalo ka. Hanggang dito na lang siguro kayo. Sigurado ka? Oo. Rachel, mag-ingat ka. Hintayin ka namin dito. Salamat. Ingat ha.
Rachel, kanina ka pa namin iniintay ah. Asan si Edmundo? Siya ang gusto kong makausap. Busy si Mayor, kaya kami na lang ang pinapunta rito. Nasaan ang tape? Si Edmundong gusto kong makausap. Ang dami-dami mo ng sakit ng ulo dinadala sa amin ah. Ang akala mo ba pwede ka pa rin maging senyorita dito? Puta ka. Hindi ang tape ang kailangan namin. Ikaw, Umpong. Ano ba kayo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, sabi! Rachel! Inay! Rachel! Itay, patawarin niyo ako. Sige, magdrama muna kayo. Ano? O bakit? Akala mo ba makakalis ka pa dito? Ha? May mga pinagbilinan akong mga kaibigan. Kaya pag may nangyari sa akin, ibubulgar nila lahat. Siya nga. Magsalita naman kaya sila. Lalo na kapag tulutukan namin sila ng baril at binantaan ng buong pamilya nila, ha? At sino naman kaya maniniwala sa kanila? Kung sakali, susunugin namin kayo dito ng buhay. At siguraduhin kung walang matitirang bakas nyo. Langya ka! Inay! 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 Tabi! Tabi kayo lahat! Inay! Inay! Baba niyo mga baril nyo! Baba niyo mga baril nyo, kundi! Baba niyo! Tumakbo ka na! Dali! Malis ka na! Hindi ko kayo pwedeng iwan! Tumakbo ka na! Itay, paano ko kayo? Kung di ka alis, lahat tayo mamamatay dito! Dali! Bilisan mo! Patawarin niyo ako, Itay. Patawarin niyo ako! Inay! Itay! Bilisan mo! Buti naman ho't nakukuha niyo pang tawanan ng mga intrigang lumalabas. Part na ng politika yan eh. Mga kere-kerida, kesyo kami daw ang nagpapatay kay Tuazon, graft and corruption. Ano naman kaya ang maiimbento nila next time para siraan kami? Kilala ko yan si Morales. Madumi ang makipaglaban. Excuse me. Bobby? Bobby, Eric, tama na yan. Kanina pa kayo dyan. Lalagnatin kayo niyan eh. Glo, halika. Mga towels nila. Dali. Ahon na. Yan na. Okay, dry yourself now. Dali, dali. O teka, magmerienda muna kayo. Ma'am, sandali lang po. Isa lang pong shot. Like this? Opo, ma'am. But they're wet. Okay lang po yun. So ganda ho yun, may human touch. Are you sure? O, sige. Okay. O, yan. Ma'am. Ma'am, isa pa ma'am, yung medyo candid. Okay. Ayan, ma'am, okay na yan. Yan. Like this? Halika, magmerienda na tayo. Glo! Yes, ma'am. Okay na ba yon? Alamig, ano? Glo, pagmeriendahin mo na sila pagkatapos papaliguin at may lakad pa yan. Oh, bigyan ninyo si Morales ng picture na yon. At lagyan ninyo ng caption, Picture of Mrs. Guato as a corrupt mother. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Isa lang. Sure. Excuse us, please. Excuse us? May conference pa ako mamaya eh. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa? Kailangang mahanap ang putang yun. Kailangang mapatay siya, Edmundo. Toto.
Dugo, oh. Gising na siya, medyo groggy pa. Pero okay lang. Kukuha na ako ng kape. Inumin mo muna tong kape mo. Thank you. Akin na. Sige. Bumalik kami sa bodega. Wala sila. Wala ang katawan ng inay mo at ng itay mo. Kailangan maghanda na tayo ng dapat nating gawin. Sorry, Jonathan, ah. Pati ikaw, pamilya mo, pati mga kaibigan mo nadadamay. Saan pa naman ako damay eh. Hindi kita pababayaan. Nagsisimula ka pa lang. Habang may panahon, magsimula ka ng tama, ng malinis. Nakukulong na ako rito. Hindi na ako makakatakas. Pareho lang kami ni Levy. Kahangalan na para sa amin ang tumakas. Magkaiba tayo ng buhay. Di mo pa nakikita. Iba ang patutunguhan mo sa patutunguhan ko. Hindi ko makakaya pag nawala ka. Sabi ko na rin yun. Magkahiwalay kami ni Levy. Akala ko hindi ko makakaya. Pero ang lahat ng bagay, makakaya.
Edmundo. Huwag kang mag-alala. Pwede bang hindi ako mag-alala? Nagrarally mga tao. Paimbestigal ako ng Council on Good Government. Sinasamantala ng punyet ng si Morales sa mga issue laban sa akin para siraan ako sa mga taong bayan. Pag nakausapan lang si Rachel, sasambulat ang lahat at tuluyan na ako masira. Maski noon pa, sira ka na. Sinabi ko na kasi sa'yo, tigilan mo na yung kakatihan mo. Pero hindi bale, pasasaan ba't makikita rin ni na Falcon si Rachel? Mapapatay nga siya. Pero paano pag nabulgar na ako? Hindi lang ako matalo sa eleksyon, baka makulong pa ako. Putang inang Rachel yun. Putang inang Morales. Ruay, natulungan mo ako? Hindi ako makakapayag na basta-basta na lang mawala ng ganito lahat ng pinaghirapan natin. Buhay at kaluluwa ang pinuhunan natin. Matutupad pa rin lahat ng mga pangarap natin, Edmundo. Kailangang lumaban ka. Kailangang lumaban tayo. Hindi tayo dapat magpatalo, Edmundo. This way. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo. Hi. Thank you. Okay. Saksakin ako, akala ko katapusan ko na. Ganun pala yun. Ang una kong naisip ay ang aking mga anak. Sinong mag-aalaga sa kanila? Paano ang asawa ko? Paano ang mga taong pinaglilingkuran ko? Sabi ko sa Diyos, oh God, huwag mo muna akong kukunin. Marami pa akong gustong gawin for my people. Hindi pa ako dapat mamatay. Everything is getting out of hand. Nagiging chaos at anarchy na. Pati pamilya ko ay gusto na nilang saktan. Sir, ang nagtangkada ho ay ina ni Lev Palisok. Kilala niyo ba siya? Wala akong kilalang ganung tao. Malakas ang suspisyon kung inupahan sila ng kabilang kampo. Eh ano naman po ang masasabi nyo sa paratang na may kinalaman daw po kayo sa nangyari kay Tuason? Lahat na lang na charges ay binibintang sa akin. Kung talagang may ebidensya sila, bakit hindi nila ilabas? Hindi itong ganito. Asawa ko gusto nilang patayin? Testigo ko ang Diyos. Malinis ang konsyensya ko. Kung mamamatay ako ngayon at haharap sa Kanya, haharap ako ng walang kasalanan. Kung talagang sigurado sila sa kanilang mga bintang sa akin, ay bakit hindi nila patunayan sa korte? Ang batas ay mas mataas at mas makapangyarihan sa ating lahat. Sa batas lang ako yuyuko. Pero maski sinong Poncio Pilato riyan, ay hindi ko kinatatakutan. Pati kawawang may bahay ko ay dinamay nila. Ano ang nagawa naming kasalanan? Let us not resort to violence. Wala akong iniisip kundi ang kapakanan ng mga taong bayang aking pinaglilingkuran. Kasinungalingan! Bawang kasinungalingan! Mga kababayan, meron ho akong gustong sabihin sa inyo tungkol sa inyong mayor. Matagal na kayong niloloko ni Mayor Guatlo. Siya ho ay isang mamamatay tao. Siya ang nagpapatay sa aking mga magulang. Iboboto niyo pa ba uli ang isang mamamatay tao? Siya din ho nagpapatay sa kanyang kalaban na si Tuason. Mga bunyeta kayo! Uy! Sino mo ang bayan? Paano nakapasok yan dito? Palisin niya! Huwag mo sabihin na hindi mo ako kilala, Edmundo. Kilala mo ko dahil ibinahay mo ko at ginamit mo ko. Mga kababayan, pasensya na po kayo. Huwag kayong makikinig sa babaeng yan. Kung ano-ano talagang pakulo ang naiisip ng aking mga kalaban para siraan ako. Oh, Rachel, kumusta ka na?
Putang ina mo, Edmundo. Kung merong mga taong hindi dapat manatili dito sa mundo ay mga taong katulad mo. Kapag may nangyari sa mga magulang ko, makikita mo. Rachel, wala naman akong masamang intensyon. Kaya ako pinakuha mga magulang mo para masigurado kung kukontakin mo ako. Lumalayo ka na kasi sa akin eh. Gusto lang naman kitang makita uli. Alam mong mahal na mahal kita, Rachel. Kilala ko rin po ang mga tauhan ni Mayor Edmundo Guatlo. Sila ang pumatay sa aking kasintahang si Levy, pero ang utos ay nanggaling kay Mayor Guatlo. Siya rin po ang nag-utos kay Levy na patayin ang kanyang kalaban na si Mr. Tuazon. Doon po ay kapag hindi ako sumunod ay pasisira niya ang aking mukha. Wala akong magawa. Tumigil ako sa pag-aartista at ako'y naging kanyang kirita. Magpapagawa ko ng maraming kopya. Saan kamay? Ikakalat ko sa lahat ng dyaryo at TV stations. Rachel, sandali. Bakit hindi natin pag-usapan ito? Ibibigay ko sa iyo yung tape. Pakawalan mo muna ang mga magulang ko. Sabihin mo sa akin kung saan tayo magkikita. Okay, Rachel. Nanalo ka. Jonathan. Ang narinig po niyo ay ang nakaraang pag-uusap namin ni Mayor Guatlo. Doon po ay inaamin niyang ipinagkidnap niya ang aking mga magulang. Matagal na rin po niya akong ipinahanap sa kanyang mga tauhan dahil marami akong nalalaman tungkol sa kanya. Natatakot siyang ibubulgar ko ang lahat ng mga kasamaang ginawa niya at ng kanyang asawa. Si Mayor Guatlo po ang nagpapatay sa kasintahan kong si Levy. Ipinapatay rin po niya ang mga magulang ko. Siya rin po ang nagpapatay sa kalaban niyang si Mr. Tuazon. Marami pong koneksyon si Mayor Guatlo at makapangyarihan kaya walang makalaban sa kanya. Pero panahon na para matapos ang kanyang mga kasamaan. Ang inyong mayor ay isang demonyo. Alam ko lahat dahil ako ang kanyang kirida. 2 taon niya akong ipinahay at sinustentohan. Pera niyo ang ginagastos niya sa akin. Para akong nakakulong. Come on. Tama na. Nag-uumpisa ka pa lamang. Magsimula ka ng tama. Magsimula ka ng malinis.